po itong ginagamit at hanggang ngayon meron pa po laman. Kasi po unti-unti lang po ang paglalagay ko. Huwag lang po basahin ng bigas. Welcome back mga kabukid sa ating munting channel sa Bukid TV. So yan, kung bago ka pa lang nakaabot sa channel ko, huwag kalimutan po na mag-like sa aking mga video at mag-subscribe po kung hindi ka pa naka-subscribe para mapanood mo pa po ang mga vlog natin, ng mga video na kagaya po nito, kung paano po masolusyonan ang ang problema po sa palayan pagdating po sa mga daga. Kasi hindi po natin maiwasan na minsan meron talaga oras na o cropping na talaga malakas kumain ang daga sa palayan po natin. Kung isa ka na problema kung paano po solusyonan ang daga, lalo na kapag ang palayan po natin ay inatake ng daga, so para sa iyo ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano ko sinolusyonan ang palayan namin. 30 to 40% talagang nawala kasi yung gitna talaga ang inuuna ng malaki talaga ang mga bawas sa ani po ng palay natin. Imbis na anihin sana natin, kaso kapag hinayaan lang po natin ay mababawas talaga yon sa ani ng ating palay. So dapat wag po natin hayaan, dapat solusyonan po natin kaagad. Take ang mga daga sa palayan. Wala pong specific na time kung kailan kumakain ng daga sa palayan o kung anong oras. Basta gabi po ay malakas talaga kumain ng daga. Lalo na kapag makapal pong palay natin, so doon talaga nila inatake, pinakamakapal na part. Pero kapag nasolusyonan po natin ng maaga, so wala pong mga bawas sa palay natin. Gaya po sa ginawa ko, maaga po ako naglalagay ng lason para po sa palay, para po sa mga daga. Kasi noong una po, hindi ko pa po alam kung paano po solusyonan ang mga daga. Kasi lagi, ang palay po namin, lagi pong inatake. Yung gitna talaga ang inatake. Yung mga kapal na part. So halos maubos talaga sa pagkakain ng daga. Mga kabukid, kahit hindi pa bunga, mga kabukid, ang palay natin, kumakain talaga ang daga. Kapag nakita na natin na mayroon na po kinainan ng daga, so wag na po tayo mag-aksaya ng panahon. So maglagay kaagad tayo para po masolusyon natin ng maaga. So dapat mga kabukid, alamin po natin kung anong oras umatake ang daga. Gabi ba o araw? Sa gabi po umatake talaga ang daga. So, mga kabukid, dapat alam po natin yon. Malakas talaga umatake ang daga sa palay kapag tag-ulan mga kabukid. So yun, dapat malaman po natin yan. Kasi pag tag-ulan talaga ay kumakain talaga ang daga sa palay. Kaya dapat ay maiwasan po natin yan kasi sisirain ang palay natin, mabawasan ang ani ng ating palay. So pili dito sa online shop, ayan, dito lang sa baba ang shop. Ayan, may product dyan na lalabas. So pwede kayo dito bumili. Kaya mura lang ito mga kabukid. Ayan, marami kayong pipilian dito ng mga lason na pwede natin ilason sa daga sa ating mga palayan. Pero sa akin, 5.5 talaga ang ginagamit ko. So marami namang pipilian dyan. Click nyo lang ang product. Ayan. Siyempre yung partner ko talaga sa 5.5 ay ang bigas. So bigas talaga mga kabukid. Dapat kapag maglalagay pa tayo, hindi po basa. Dapat hindi po mabasa, tuyo po na lalagyan. Huwag po natin basahin kasi pag nabasa po natin ay mamoy, kaya hindi po kumakain ng daga. At dapat hindi po magkulay itim ang bigas kasi pag nagkulay itim, hindi na po yan kakainin ng daga. Dapat konti lang kasi effective naman po yung kahit konti lang po ay makain po ng daga. Talagang patay po ang mga daga. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po ginagawa, kung paano po ang tamang timpla. So, haluin po natin ang 5.5 at saka ang bigas. So, ayun, panoorin nyo mga kabukid ang ating video. So ito na mga kabukid ang 5.5. So prepare na po natin. So dapat mga kabukid sa mga gamit nito, kasi kahit anong lason po, kailangan po may glove po tayo. Lalo na yung mga baguhan pa lang po na gumagamit kasi napakadelikado nito, lalo na kapag nasa bahay po kayo. At ito na ang ating bigas. So mas maganda mga kabukid na yung bigas po yung galing mismo sa palayan natin, yung bagong molino, bagong giniling, kasi napakabango pa po yun. So kumakain naman po kahit anong bigas, pero mas effective talaga yung bagong molino o yung bagong pakiskis na bigas kasi mabango pa. Ayan, ito po ang ating
Zinc plus 5. Ayan, ito po ang ginagamit ko. So, bali mga dalawang cropping ko na po itong ginagamit. At hanggang ngayon, meron pa po laman. Kasi po, unti-unti lang po ang paglalagay ko. Kunti lang po mga kabukid. Hindi mo kailangan damihan. Kasi pag madami po ay hindi na po kumakain ang daga. Kasi masyadong ano po ang amoy nito, mapintas. Lalo na kapag sensitive kasi ang ilong ng daga. So mabilis po sila makaamoy. Dapat konti lang po. Huwag po nating damihan. So ito mga kabukid, halos wala nang laman, konti na lang po ang laman kasi ang dalawang cropping na po ito. Ayan, napakaliit lang mga kabukid pero dalawang cropping ko na ginagamit. Napakatipid nito mga kabukid dahil hindi naman kailangan ng marami kasi masyadong effective naman ito kahit konti lang, patak lang po. Hindi po natin kailangan na magkulay itim po ang bigas kasi kulay itim talaga ito pag dinamin natin at sayang lang po, hindi naman po kakainin. Ayan, kita nyo mga kabukid, konti lang po. Pero pag inano po natin yan, dahil napakapino po nito, pag hinalo po natin yan, kakapit yan sa mga bigas. Basta wag lang po basahin ng bigas. Kasi masyadong mapintas po ang amoy. Hindi na po kakainin. Ng daga kasi sensitive po ang mga daga. Ayan. Tapos haluin na po natin. So yan, konti lang dapat mga kabukid ha. Huwag lang po masyadong madami kasi hindi naman kailangan ng marami. Kasi napaka-effective naman po, napaka-pintas po nito. Kasi pag madami ay sensitive talaga ang pangamoy ng daga, hindi nila kakainin. Yung ganito lang po paglagay ko, hindi ko po pinapakulay itim. Yung tamang ano lang kulay. Pero hindi masyadong maitim. Yung ganito lang mga kabukid. Kakainin po nila nito. Mas maganda kung bagong mulino, bagong giniling. Kasi mabango pa. Masarap pa kainin ng daga. So ito lang po. Mabili nyo dito sa shop. Yan, dito sa baba. May product niyan na lalabas. So marami kayong pagpipilian. Pero ang recommend ko talaga sa inyo ang Zinc Plus 5. Marami namang lason dyan. Pwede kayong mamili. Pero itong Zinc Plus 5 talaga ang ginagamit ko. Ayan, dapat marami kayong mga baon ng bagol, anong coconut. Ayan. Tapos, ilagay nyo sa paligid ng palayan. Ako pa naglalagay mga 50 to 100. Dapat pagkalagay po natin sa hapon mga 6 p.m. 5 to 6 p.m. Kasi pag maaga pa, minsan mayroon mga manok na gumagala sa mga palayan, lalo na pag malapit lang kayo sa mga bahay-bahay, so delikado mga manok. At kapag inaumagahan, dapat madaling araw ka pa lang, mga alas 4, ay gigising ka na para kunin ang mga nalagay mo na lason para hindi po delikado sa mga manok. Kasi ito pong pinakamabilis na paraan para masolusyonan. Pwede naman po yung 1.5. Butasin natin ng 1.5, cut lang natin tapos ilagay natin para hindi mabasa. Pero sa akin ito lang po ang ginagawa ko. Kasi pag maraming 1.5 naman ang kailangan, mahirapan tayo maghanap. So ito lang mga kabukid, ganito lang ang kulay. Hindi masyado maitim. Ayan. So yun lang mga kabukid, sana po may natutunan po kayo.